Yes, friend! Alam mo naman siguro na kapag ganitong panahon ay ang sarap-sarap manatili sa loob ng bahay. Pero ang hindi ko maintindihan sa'yo, bakit puro ka pa rin lakwatsa at gala, ha? Kita mo na nga yung kalsada, basang-basa. May tinatamaan dito. Nasa harapan ko ngayon. Umuulan, basang-basa yung kalsada, tas kung saan-saan nagpupunta. Kaya ano bang pakialam mo, B-boy? May bubong naman yung mall. Sorry na, concern lang naman ako sa'yo kasi alam ko namang walang nag-aalala sa yung iba. Kaya naman ate ganda, ikaw, hay sa'yo na kasalukuyang pagala-gala at talaga namang kahit saan magpunta ay ligawin. Ligawin sa daan. Kasi naman ikaw, kuya, ang usapan ituturo mo yung tamang daan, bakit niligaw mo naman? Hindi ka pala sigurado kung saan yung lugar na tinatanong sa'yo tapos kung saan-saan mo tinuro. Ha? Kaya minsan napapaisip ako kung kumusta na kaya yung mga taong nagtanong sa atin kung saan yung papuntang ganito-ganyan. Nakarating nga ba sila sa kanilang pupuntahan? No? Baka yung iba talagang nag-Google Maps na lang, nag-Waze, kaso hindi alam yung kanan at kaliwa. Pero sabi nila, di ba, baliktarin mo daw yung damit mo kapag ganyan. Di bali nang maligaw, wag lang magmukhang tangang baliktad yung damit mo naglalakad sa kalsada. Huwag ka nang siraulo nun, magtanong ka na lang. Tapos magpapalit ka pa ng damit sa kalsada, maghuhubad ka doon. Di na uy. And speaking of the word, ligaw. Nako, ito ang pag-uusapan natin ngayong hapon, mga yes friend. Same sa spelling, pero iba ang pagkaka-pronounce. Pag-uusapan natin ngayon ay ligaw. Ay, parang kinakabahan yung aking kasama ngayong hapon. Medyo nanginginig na ang kanyang pisngi. Ayun ang pag-uusapan natin, aspetong ligaw. So ngayon meron tayong makakasama at tanungin natin siya bilang isang dalagang Filipina. No, kung ano nga ba ang perspective niya about pangliligaw. Okay, welcome na natin siya. Hello ate, anong iyong pangalan? Ikaw ay taga saan at ilang taon ka na? Hi yes friend, this is Gia and I'm 21 years old, taga Dasma, Cavite. Yon! Batang-bata, fresh na fresh from Dasmariñas. No, ikaw ba meron ka ng jowa, Gia? Wala po. Pinaawa lalo. Nagka-jowa ka na ba? Unfortunately, yes. Unfortunately, yes. Kami nga itong mga single since birth, gustong-gusto na namin. Tapos ikaw, unfortunately, yes. Unfortunately, tinan mo, sabi ni Kuya Joshua, pati yan single since birth Kami nga, hayok na magka-jowa. Ilan na naging jowa mo? 80? Grabe naman, ang dami naman. Yung totoo, siguro 3. 3. Tapos yung mga peking-peke. Mga peke. Mga 3 din. 3, so lahat 6. All in all, siguro 6. Ay, all in all. May collection yarn at the age of 21. Kailan ka nagsimulang magka-jowa? Anong edad? 18, 19, 20. Sa loob ng 3 taon. Ay, 6. Di ba nagulat ka rin? Alam ba ng mama mo yan? Ay, hindi. Syempre naman hindi. Kasi di ba magagalit si mama kapag nalaman niyang naka-anim ka na. Oh my God. Pero 3 doon yung... totoo. Paano mo nasabing seryoso? I mean, yung totoo. I mean, parang doon ako nag-commit talaga. Kasi parang yung mga nauna parang trial lang. Ano yun? Dry run. Meron siyang dry run na ganyan. Practice, kumbaga rehearsal lang. Para kapag pumasok na siya sa totoong relasyon, alam niya na yung gagawin. Practice. Ginawa mong software sa PC, sabi ni Kuya Joshua. May free trial. Ikaw, sa 3 nakarelasyon mo na yun, wait lang, 3 may label, tas 3 wala. Yeah. Yan. Di ba nalilito na talaga siya sa dami na naging naging jowawi niya. So, sa 3 yun, paano ka nagpaligaw? Siguro po through text messaging or chat. Kasi yun na po yung uso ng mga ngayon, sa panahon ngayon. Through Messenger, Instagram, DMs, ganun po. Pero effort talaga yung hinahanap. Ano bang requirements ng isang Gia kapag nagpapaligaw? Kailangan ba merong business ang pamilya? Ganyan, tagapagmana ng kumpanya? May generational wealth dapat. May generational. Kala ko may generator.
Anong hinahanap ng isang Gia kapag nagpapaligaw siya? Dapat ba yung talagang susuyuin ka hanggang sa bahay ninyo, liligawan, pati ang mga magulang mo, magdadala ng buong buhay na baboy sa bahay ninyo? Ay, pwede naman po, preferably, gano'n sana. Pero ang gusto ko lang naman po ay siguro quality time. Pero kung paras kaming busy, syempre, understandable yon. Pero sa ligaw siguro ngayon, wala akong idea kasi parang ayoko na. Charot! Hindi ka sure. Maulit yan. Madideja vu yan. Sa tatlong yon na naging karelasyon mo, ano yung pinaka-remarkable na ginawa sa'yo nung nililigawan ka? Parang painting. Date. Parang nag-date tapos naggawa kami ng painting ng kamay namin. Ay, ang sweet ng mga ganong banding, no? Yung talaga namang kikilalanin mo yung tao, magkaka-banding-bandingan kayo sa pamamagitan ng mga activities. Ganon dapat yung ginagawa kapag nagliligawan. Tama. Diba? Yung mga creative activities. Yung iba kasi dyan kung ano-ano activities ginagawa eh. Nagliligawan pa lang, bakit nag-Netflix and chill na kayo? Yeah. Ikaw o gayahin mo si Gia, patamang painting-painting lang. Kinukulayan ang buhay ng isa't isa. Tama. Ganyan. Ano yun naman yung pinakamatagal na panliligaw sa'yo? Approximately 2 months yung pinakamatagal. 2 months. So, ano ba? Ano ba dapat ang pinakamatagal or pinaka-minimum na tagal ng panliligaw para sa'yo? Depende yun sa mga tao pero for me, siguro sapat na yung 1 buwan para makita ko kung sino ka talaga. Kasi sa early stages, doon mo makikita yung parang hindsight. Ano ba talaga tong taon? Sino ba talaga? Ano bang ugali niya? Dapat makikita mo agad yung signs. Maging observant ka dapat. Ay, ano naman sasabi mo dun sa mga taong nilike lang yung post, pinusuan lang yung story, feeling nila nililigawan na sila, feeling nila effort na yun, ganon. Siguro taasan natin yung value natin, guys. No? Yun, diba? Dapat hindi tayo nasusway ng mga bare minimum na bagay. Correct. Taasan yung value. Yan, maglagay ng barcode sa noo. Tama. Para pag in-scan ka, magkano ka? May presyo, diba? Hindi, tama yun, no? Taasan ang standards. Yes. Diba? Ito naman, Gia, medyo mahirap na tanong to, no? Agree ka ba doon sa idea na merong sabay-sabay na nanliligaw sa isang babae? Kasi noon, diba, aminin natin, diba, sa sinaunang panahon, merong, diba, kunyari pa ang setup, nasa lumang bahay, second floor, diba, haharanahin, dudungaw yung babae sa bintana. Kaso ngayon, di na pwede yan kasi wala na tayong bintana. Sa exhaust fan na lang tayo sa silip. Oo, di ba dati, marami nga umaakyat ng ligaw. Example, sa lola mo, di ba, sasabihin niya sa'yo, alam mo nga po, nung araw, marami ako manliligaw. Lahat yun, di ba, aakyat sa bahay mo, lahat yun ipapakilala mo sa parents mo, at lahat yun magsasabi ng kanilang nararamdaman sa'yo. Di ba? So, ikaw, agree ka pa rin ba sa panahon ngayon kung ganun pa rin ang setup na pwede pa rin mag-entertain ng maraming manliligaw? Oo, kasi ayun nga yung point siguro ng ligaw para i-pursue ka nung nanliligaw sa'yo. So, if maraming nanliligaw sa'yo, syempre, habaan mo na yung hair mo, tanggapin mo lahat sabay-sabay. Take the opportunity. Tama. Tapos, piliin mo na lang kung sino ba dun yung mas consistent, sino ba dun yung pinakamatino, sino ba dun yung nag-aaral na mabuti, ganyan. Ay, pwede pala maging panelist sa thesis to si no? Talagang sinasala ng mabuti. Alam nyo, totoo naman din, di ba? Choice mo naman yan, hindi naman porket nililigawan ka, matik, magiging kayo na ng tao. Syempre, at the end of the day, kapag tinanong mo na siya kung ano ba, pwede na bang tayo na ba? Sasagutin mo na ba ako? It's yes or no pa rin ang maririnig mong sagot. At kung hindi, edi bye-bye, di ba? Huwag mo nang ligawan, itigil mo na at i-consider mo yung iba nga nanliligaw sa'yo. Di ba, Gia? Yes. Tama naman. So, sa panahon ngayon, feeling mo ba relevant pa rin yung ganitong stage ng relationship, yung panliligaw? Kasi yung iba naman sinasabi, ay, huwag na magpaligaw-ligaw, mag-aanuhan din naman tayo eh. Doon diba? Doon din naman papunta yan eh. Magmamahalan din naman. Ligaw-ligaw pa. Crucial yung ligaw stage para sa akin kasi doon mo talaga kailangan makilala mo muna kung compatible ba tayo kasi kung hindi, di wag na lang sasayangin lang natin yung oras natin. So ayun, gusto ko ligawan pa din ako kasi
Ako gusto mo ako so dapat ligawan mo ako. Tama, di ba? I-pursue mo ako. Si Gia na yan, Si Gia na ng Dasmariñas, Cavite. Yeah. Nag-iisa lang yan. Gia, ikaw, agree ka naman ba doon sa eksena kunyari na babae ang nanliligaw sa lalaki? Ay, pwede naman siya. Kasi kung lalo na kung pogi mo, di ba? Magpaligaw ka lang sa babae. Pero parang ako, never ako manliligaw ng lalaki kasi ako na to. Charot. Si Gia yan. Ayun, siguro kung babae nanliligaw sa lalaki, okay lang naman siguro yun. Gender equality kumbaga. Correct. Di ba? Diba? Hindi lang naman na babae ang dapat laging tumatanggap ng chocolates, ng flowers. Diba? Kung gusto mo rin yung lalaki, purso mo. Wag ka na nagpapakipot-kipot dyan na inaano-ano mo pa yung piniflex-flex mo pa yung sabihin mo, pwede rin naman yun. Yes. Diba? Sa panahon ngayon, ako napaka-open-minded na po ng karamihan sa mga tao. Sa panahon ngayon, okay na kung ikaw yung unang magko-confess or maghahayag ng nararamdaman mo towards a person. Kasi sinasabi ko sa'yo, 80 years old na tayo. Wala ka pa rin jowa kung patuloy ka magpapakipot. Kami may mga apo na ikaw nasa talking stage pa rin. Na-ghost pa. Oo, nagti-Tinder ka pa rin, lola ka na. Gia, baka meron ka mga gustong batiin, i-shout out, mga manliligaw. Ay, so far wala naman. Pero gusto ko i-shoutout yung ate ko dyan sa Hong Kong. Hi, Ate Matel. Yan, hi. Sana nadagdagan mo yung allowance ko. Joke lang. Pakidagdagan po, tas pakidamay si Biboy Bibo. Yeah. Bumuraot. Thank you so much, Gia. So Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong mga insights bilang isang dalagang Pilipina na nagpapaligaw pa rin at nakikita pa rin ang pangliligaw bilang isang importanteng hakbang bago pumasok sa relasyon. Ayan narinig niyo yan mga yes friend. Masarap talaga ang manligaw or magpaligaw kasi di ba para kang politiko dyan Yan yung moment na bibigyan ka ng pagkakataon ng taong gusto mo na ilatag mo lahat ng plataforma mo, lahat ng gusto mong gawin kapag naging kayo, 'di ba? Especially kapag sinagot ka na niya, 'di ba? Ano yung mga gagawin? Pero sana wag ka ring politiko na ipapako mo yung mga pinangako mo, ha? Kasi marami na tayong naririnig na ganyan na sa una lang magaling, sa una lang best foot forward lang, tapos nung naging kayo na wala na, sinamantala na. Nung nagkat ayoko ituloy, may gising pang mga bata. Nakakalimutan ko hapon nga pala, akala ko gabi. Biboy Bibo para sa Senado. Ay, hindi mag-aasawa kong senador, kaya Joshua. Diba? Okay lang naman ng manligaw, magpaligaw, or kahit wala na. Diba? Sabi nga ni Gia, okay lang din naman. Depende sa inyo yan. Kasi sabi nga naman ng iba, diba? Bakit pa papatagalin kung sa harutan din naman ang punta, diba? Pwede nga naman, may point nga naman kasi hello, sayang yung panahon, mag-ano na tayo, ano mo yun? Diba? Kaya yung iba dyan, kasi meron din namang mga kaso na ang tagal-tagal nagpaligaw, umabot ng 1 taon, tapos nung naging sila na, 1 month lang naging sila. Oo, sayang din naman, diba? Sayang yung pagkakataon, sayang yung moments. But again, choice mo yan, preference mo yan, kung gusto mo magpaligaw o hindi, bahala ka sa buhay mo, malaki ka na. Ha? So, ang sekreto ng mahabang relasyon ay hindi po naaayon or nakabase lang sa haba at galing ng panliligaw ng isang tao sa'yo. Nakadepende pa rin po yan kung paano nyo i-handle bilang kayong dalawang magjowa, diba? Yung relationship na meron kayo. Tsaka yung mga bata dyan, no? Hoy, huwag yung masyadong iniintindi yung mga pinagsasabi namin, yung mga minor dyan. Huwag yung munang masyadong pinagfofokusan yung mga ganitong aspeto ng buhay. Bago kayo pumasok sa relasyon, pumasok muna kayo sa klase ninyo. At saka classroom ang unang hinahanap, hindi yung crush. O talaga, matulog ka hapon, para lumaki ka, para paglaki mo, malaki din yung ano mo. Chance mong hindi mapuyat. Ikaw naman. At hay naman sa'yo ating nagsasabing wala ka pang jowa kasi ayaw mo pa. Pero ang totoo, wala naman talaga nanliligaw sa'yo. Hoy, gising! Si Biboy Bibo mo pang asar. Wala naman si yes, friend. Ako pa rin ang iyong kapiling DJ Biboy Bibo hanggang mamayang alas 6 para sa ating tuloy-tuloy na banding-bandingan. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM.